Nabulabog ng mga putok ng baril ang normal sanang pasok sa klase ng mga high school student ng Ateneo de Zamboanga University nitong Martes ng umaga. Nagpanik at nagtakbuhan palabas ng classroom ang mga bata. Habang ang mga estudyante na nasa labas pa ng school building, nagtakbuhan din palabas ng campus matapos marinig ang mga putok ng baril. Hoy! Porkin! Ken, ang bata! Tayo! Ando sa taas! Ang ugat ng komosyon, ang grade 8 student na nagpuslit ng armas sa campus at ni-live stream pa ang ginawang pamamaril gamit ang bodycam. Walang kaabog-abog niyang pinaputukan ng mga estudyante sa isang classroom bago lumipat sa sumunod na klase kung saan napuruhan at napatay niya ang isang kapwa estudyante. Umakyat din kalaunan sa 5th floor ang batang gunman saka nagbaril sa sarili. Dahil sa gulo, napasugod ang mga magulang ng mga bata sa eskwelahan para sunduin ang kanilang mga anak. Agad ding rumisponde ang mga pulis at opisyal ng Universidad at Zamboanga City LGU sa mismong campus. Nagpaabot na rin ng paikiramay ang Ateneo de Zamboanga sa mga biktima. And we're deeply, deeply saddened by this incident. Prior to this, our security team has been preparing even for simulation exercise, precisely because we understand the value of keeping everyone, our students and our personnel, safe. This is our primary objective. And that is why we are deeply saddened by this incident. Dahil sa nangyari, suspendido muna ang klase sa lahat ng antas sa lahat ng mga pampubliko at pribadong paaralan sa buong Zamboanga City ngayong araw para ipagluksa ang trahedya. Nangako rin ng LGU ng mas mahigpit na seguridad sa mga eskwelahan. We are very saddened by this incident and we assure the community, not only the Ateneo, but even our schools that stronger measures are being done to protect you. Batay naman sa investigasyon, 9mm pistol ang ipinuslit ng gunman na ginamit sa pamamaril. Pero palaisipan pa kung paano ito naipuslit at kung anong motibo sa pamamaril. Kinumpirma naman ng Bureau of Customs na anak ng Customs Police Chief ng Port of Zamboanga ang gunman. Service firearm at personal na baril niya ang ginamit ng anak. Dahil sa insidente, agad sinibak ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang naturang opisyal. Kahit naunawaan natin ang sitwasyon niya, kinakailangan din naman natin siyang tanggalin kaagad sa pwesto upang magkaroon ng tamang investigasyon o ang tinatawag na impartial investigation. Sa ngayon, sinimulan ng ipa-take down ng mga otoridad ang mga kumalat na video na insidente online. Nakiusap din ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na huwag nang i-share at i-repost ang mga video ng trahedya. Ako si Nico Wahe para sa Nation on the Move.